Happy Sabado po sa ating ang lahat. Siyempre pa, ang saya-saya natin kasi Correct. episode 9 ng aming season 9 at year 2 at bago namin ipangalandakan kung ilan na ang aming organic subscribers, ito po muna si Alwad Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ayan, lalaki Ito Malalaman na niyo ba maya? Show, ang tanga na talaga yung Showbiz Edition. At palakpakan na may kasamang sigawan po muna tayo kasi as of this hour, meron na po kaming 7,930k plus organic subscribers. Maraming thank you so salamat much. po dahil talagang every weekend nadadagdagan Correct. ang mga nagmamahal, nakikinig, at mga nang-o-okray sa amin. At totoong tao yun, ha? At totoong tao. Hindi robot. Hindi robot. Lalong-lalong hindi AI. Di ba? At ito pong easy round namin pag-uusapan. Pasensya na po, pero hindi po namin to hindi pwedeng talakayin. Correct. Kami po ni Glenn Sibonga ay nalulungkot. Mhm. Isa sa mga nalulungkot sa pagkamatay ng tinuturing na showbiz icon na si Mrs. Mother Lily Monteverde. Yes. Si Mrs. Lily Monteverde po ang, alam na nating lahat, ang matriarch ng Regal Films. At ang pangyayaring ito, ang kamatay ni Mother Lily ay a week before, ang kanyang husband na si Father Remy Monteverde ang namayapa. At a week after Father Kakalibing Remy's lang, death, di ba? Oo. kalilibing lang, ang kanyang kabiyak naman, si Mother Lily Monteverde, ang sumunod na. Oo. Hindi mo talaga pwedeng itanggi na nagmamahalan talaga si Father Remy at si Mother Lily dahil wala pang buwan o taon ng pagitan, sila ay nagsasama na ulit ngayon sa langit. Malaking contribution po talaga ang pupuproduce ni Mother Lily ng mga pelikulang Pilipino. Marami po siyang mga award-winning movies na na-produce. Marami siyang mga box office hits lalo na na-produce. At higit sa lahat, mahal na mahal niya ang industriyang kanyang kinagagalawan. Ang laki kinukwento ni Mother Lily noon, di ba? He started as a fan. Yes. At sumusugod talaga siya sa mga sinihan. Nung bata pa siya, Movie fan siya. nagkakating classes para mapanood kung anong unang-unang mga pelikulang palabas sa mga sinihan. At si Mother Lily rin ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng mga tinatawag na Regal Babies. Kung saan ang ilan sa mga naging Regal Baby ay naging mga tunay na superstar. Correct. Sa mga Regal movies na natatandaan mong nagawa ni Mother Lily, anong pinaka-naging paborito mo, Glenn? Sa Hala. dami. Sa dami. Basta merong Maricel Soriano at Roderick Paulate. Okay yun. Yun yung mga gusto kong pinapanood nun. Saka syempre Tito Vic and Joey, di ba? Oo, yung mga horsey. Oo, di ba? Kakaloka. At ang nakakatawa kay Mother Lily, nung mga panahon nagkasagsagan na siya talaga ang may hawak pa sa Regal, nung pangmalakasan pa siya produce, meron talaga siyang line-up na pang box office lang. Diba? Tapos, may line-up siya ng mga movie pang-award. Pang-award. Ang mga gumagawa nun, kina Ishmael Bernal, Mario J. De Los Yes. Reyes, Elwood Perez, diba? Yung mga sex comedy nila Joey Cosingfiao, nila Cloyd Robinson. Perfect mix. At I will never forget Regal because Regal, in a way, gave us the underage girls. Yes. Si Maricel Soriano, si Duki Serna, at si Dina Dina Bonvi. Dina Bonvi also had a starring role nung kabataan namin ni Glenn. 14. Di ba? Yes. At si Mother Lily rin ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng pagka-pogi-pogi mga matinee idols. Katulad ng the late, great Alfie Anido. Yes. Ang magkapatid na Martinez, Yes, Albert at and William. At hanggang ngayon, ang forever heartthrob na si Gabby Concepcion ay mga Regal Babies. At maraming pang mga naging Regal Babies like the Janice de Belen, Gretchen Barreto, Nadia Montenegro. At si Richard din, di ba? Yes, Gomez. Richard Gomez. At kung sino pa. At isang Regal movie na talagang paborito ko. I hope tama ako at talagang sa Regal ito. Baka yung Once Upon a Time. Yung si Mang Dolphy Tikbalang,
Tapos nandun si Richard. Hindi ba ano yun? Hindi ba yan Hindi ba ano? Star Cinema yun? Hindi ata. Parang ano yung Regal eh. Kasi nandun si Snooki eh. Oo, i-check ko. Check Meron mo ha. tayong ano. So once upon a time, ang role ni Mang Dolphy Tikbalan, association ko talaga. Oo, naaalala ko rin. Sa Regal Films siya. Diba? Check At syempre yung mga natin yun. award-winning movies ni Maricel. Regal Correct, yun. oo. Hinugot Ka Lang sa Langit was a Regal film. Diba? A Regal movie. Tama ako, Sister Stella L. Vilma, Regal, diba? Tapos basta marami pang nagawa ang Regal Films at napakalaki talaga lang ambag ni Mother Lily sa Philippine movie industry. At isa pang maganda kay Mother, marami talaga siya mga movie reporters na minahal. Yes. Talagang bukas na bukas ang puso niya para sa aming mga manunulat. Isa pang nakakalungkot na balita, ang aming pong society columnist, si Mr. Jojo Silvestre, ay sumakabilang buhay na rin. Kaibigan ko po ng personal si Ginoong Silvestre. Kaya hanggang ngayon, ang hirap tanggapin na wala na siya. At sa kanyang naiwanang pamilya, kami po ay nakikiramay at ine-extend ang aming condolences sa inyo. So, eto na, Glenn. Ayan nga, Regal nga. Oo, di ba? Ang Once Upon a Time. Sabi ko Release date ay January 4, 1987. Oh, di ba? tama ako. At ang directors ay sila Peke Galiaga, si Lori Reyes. So, para naman mabalanse ang usapan sa Easy Round dahil ganung una mga namatay na taong ating pinag-usapan. Eto na. Babasahin namin aming mga message senders. Kaibigan Glenn, mauna kang magbasa. Ayan, ang letter sender natin galing kay Paolo Manuel Fule. Oo, kasi F yun, di ba? Ang ganda po ng take nyo sa issue ng GMA talent and 2 GMA executives. Sana lang talaga wag aregluhin ng GMA network and sana ito ang mag-open ng movement dito sa ating bansa about sexual abuse in the entertainment industry. Dapat tigre pasuhin ang rape law, hindi patas ang batas dyan. Iba ang penalty for female at male, pero rape is rape. Yan. Oh, di ba? Oo. Napakatalino naman talaga Oo ng nga, aming, thank you. ng aming message sender. Ang tanging mga sabi na namin sa iyo, Paolo, is as of today, may mga nag-file na ng complaint ang tatay ni Sandro Mulak sa NBI at alam na rin natin na napangalanan na ang mga dalawang tauhan, independent contractors. Yun ang ano. Yun ang title na binigay ng GMA7 dun sa dalawang tao. Manalig na lang tayo, kagaya rin ng pananalig mo na sana, ay ito na nga, mag-roll ang hustisya sa pangyayaring ito. Ito na, kay Mrs. Raquetera, bakit wala po kayong audio? Kim Pao from Canada. Alam mo, Mrs. Raquetera, mas mamahalin ka namin kung totoong pangalan mo ang iyong nilalagay. At I'm sure, alam mo rin na napanood mo ang the rest of the show. Kasi may isa ka pang comment. About the proceedings of our show. Pero thank you so much. Kami pong host ng reality show ay sobrang nagpapasalamat sa aming mga international subscribers kasi maliban po sa pagsusubscribe, ang sipag-sipag nyo po talagang magbigay ng magagandang mga mensahe. Mga komento. Eto na. At hindi lang magandang komento. May mga itong susunod na comment, I am taking it as a constructive criticism. At ako na magbabasa. Correct. Dahil ikaw ang subject matter. With all caps pa. So, ang nagpadala ay si Noel. Fictitious name. Kaya namin babasahin kasi it concerns my co-host, ang aking kaibigang bonggang-bongga, si Glenn Sibongga. Ito ang pagmamaganda ni Noel. Para kay Glenn, masyado po kayong stiff. Naninigas po ba ang katawan niyo? Or sadyang napakasikip ang t-shirt nyo? Extra small size po ang t-shirt nyo. Dapat relax, fit, or loose ang shirt at isuot nyo. Halos hindi na po kayo makahinga sa ayos nyo po. Una, bago ka mag-react, may paggalang naman si Noel. May po. Diba? Pangalawa, may alam siya sa fashion. Kasi alam niya na anong extra small, anong small, at maganda naman yung pagpayo niya na sana
ay gawin mo ng small or medium ang iyong polo shirt next time. Ayan ang sasagot ko diyan. Mamaya mo na. Pangatlo, dun po sa observation nyo, Stiff daw. na si Glenn po ay stiff or naninigas. Noel. Hindi ko alam kung ikaw ay batang-bata pa o ngayon pa lang nanonood ng mga online talk shows. Pero nung unang panahon, nung bata pa Isabel, nung meron pang Showbiz Lingo at Star Talk, may mas matigas na matigas. At talagang naninigas at well-modulated pa ang boses na host ng Showbiz Lingo, si Ginoong Butch Francisco, na hanggang sa ngayon, ganun pa rin mag-host at magsalita Ay, kasi may online show may siya. online show siya. Hanapin mo kung sino si Butch Francisco at makikita mo of the same league. Sila ni Hindi naman. Over naman yun. Pangalawa, Butch is Butch. ang the late great entertainment icon na si Ricky Lo, na for one time in his life ay naging co-host ng afternoon talk show na Star Talk. Napaka-prim and proper. At totoo, naninigas rin si Sir Ricky tuwing siya ang mag-host. Kung di pa siya kukulit-kulitin ni Nanay Lolit Lolit. Solis at ni Joey De Leon, talagang stiff na stiff rin po si Sir Ricky. Dahil in person, ganoon rin siya, di ba? Napaka-formal, napaka-decente. So si Glenn po ay ganung host. Kasama siya doon sa mga leveling ang taas. Diba? So, yun po ang aking pakiwari sa iyong obserbasyon. At eto na si Glenn na magre-rebuttal regarding your observations. Ayan, salamat naman din. Hindi ko naman siya tinuturing na bashing, di ba? Pero kumbaga, hindi po, i-correct ko lang po kayo, hindi po extra small ang damit ko, medium po ito. Medium pero fitting pa rin. At saka yung sinasabing hindi ako makahinga, kahit po i-challenge ko pa kayo na magtakbuhan tayo, mag-exercise tayo ng todo, kayang-kaya ko pong gumalaw at tumakbo ng walang humpay gamit At ang walang damit. hingal. Alam niyo po ba, nanalo ako sa na kahit masikip ang damit ko, nanalo ako sa para Amazing Race ng mga press noon. Oo. So, sikip din ang damit ko doon, Kaya po, hindi ko naman po kailangan lakihan ng galaw ko. Ayan, nilalakihan ko na nga. Wag na OA. Oo. Di mo natural. Oo, na po kasi pag nilakihan ko ang aking galaw dito sa aming online show, hindi naman po requirement na malaki ang galaw ko. Oo. Pag napapanood nyo naman po yung ibang episodes namin, nakikita nyo, gumagalaw ako. Saka relax lang po talaga si Glenn. Kasi ganun po talaga ang kanyang personality. Oo. Pasaka, kami po na-appreciate namin yon. Pero at the end of the day, we have also to respect the fact na iba-iba po talaga tayo ng pag-uugali. Yes. Diba? At komportable po ako sa pananamit ko dahil nakikita naman po nila, Alwin, simula pa noon na ganito talaga ako Opo. manamit. Bata pa kaming lahat, ganun na talaga siya. Ilang dekada na kami magkakasama sa showbiz, ganyan na po talaga siya. Lumaki na lang ang tiyan ko, pero ganito pa rin po ako talaga manamit. Yes. O, ayan na. Noel, whoever you are, alam mo na. Salamat sa iyong pagpansin. Oo. At eto na kay Padudi. Padudi na obviously nagdududa Oo. na huwag raw kami magpakalat ng fake news. At ang kanya pinatutungkalan ay ang binaka naming statement tungkol sa mula sa 1Z Oo. Entertainment. Hindi po fake news yun. Binasa lang po namin yun talaga. Kasi nga po, official na pahayag yun mula sa 1Z Entertainment. Ang kanilang pagsasabi na tama na, sobra na, itigil na ng mga basher ang paggawa ng mga hindi tamang kwento tungkol sa kanila. At sa ngayon nga po, hinasaliksik na nilang maigi kung sino mga ito at one of these days, babalanda na. Ang kine-question kasi nila, Diva, ay sinasabi nila na hindi naman daw basher ang kundi yung mga nagpapakalat ng malisyoso at mga fake news. Basher na rin po ang tawag dun ngayon, di ba po ba? Ano gusto nyo ba? Yung mga hater. Oo. Ang basher at hater ay magkakaisa ang uri. Kayo naman talaga. Ewan ko sa inyo.
Ayon tumigil ka sa mga ganyan-ganyang mga gawain. Dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The TT Show, ang taray na talakayan Showbiz Edition.